Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayon ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kaniyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat at makinig sa homilya. Ngayon po ay nasa ika-25 linggo na tayo sa karaniwang panahon at ang banal na ebanghelyo pong ito ay karugtong ng banal na ebanghelyo noong nakaraang linggo. Subalit, mayroon pong isang paksa sa banal na ebanghelyong ito na magkakarugtong na tinanggal at yan ay walat di iba, kundi pagkaraan nilang pumunta ng Cesarea ng Filipos ay umakyat po ang tatlong alagad ng Panginoon, kasama siya, si Simon Pedro, si Santiago at si Juan sa isang mataas na bundok. At alam natin yung bundok na yon ay walat di iba kundi ang bundok ng Tabor. At doon po sa bundok na ito ay nagbagong anyo ang Panginoon. Ngayon, tinanggal na po yung ebanghelyong iyon, hindi na po yan isinunod. Sa halip, ang isinunod ay ang pangalawang beses na pagsasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya ay papatayin. Ang dahilan kung bakit wala na yung transfiguration sa account na ito ay sapagkat binasa na po yung ebanghelyo na yan na sinulat ni San Marcos noong ikalawang linggo ng Kwaresma. Kaya hindi na po yan isinama. Ngayon, mahalaga, mga minamahal kong mga kapatid, kay San Marcos, ang mga pagpoproklama o pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang pagkamatay. 3 beses po yan na binanggit ng Panginoon. Ang una ay narinig natin nung nakaraang linggo. Sinabi ng Panginoon, siya'y kukutsain, pahihirapan, uusigin ng mga matatanda ng bayan, ng mga pariseo, siya'y ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. At ang nangyari, hindi po naintindihan niyon ng kanyang mga alagad ang pagsasabi na ito ng Panginoon ng kanyang kamatayan. Natapos lamang na tanungin ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo. Pero sa pagkakabatid nila na ang Panginoon ng Mesiyas, ang Panginoon ng pumaritong tagapagligtas, hindi nila sukat akalain na babanggitin ng tagapagligtas na siya ay papatayin, na siya ay pahihirapan, uusigin. Kaya sinabi ni Simon Pedro sa Panginoon, inaya niya ang Panginoon sa isang tabi at
Pagkatapos, sinabi niya na huwag na huwag mangyari sa iyo ang bagay na ito. Subalit, hinarap ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Anong sabi niya kay Simon Pedro? Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pagkaraan, sinabi ng Panginoon sa kanila, sino mang nagnanais sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pagkaraan, naglakbay na naman po sila. Napakalayo po ng Cesarea sa bundok ng Tabor. Kung lalakarin po yan, humigit kumulang 7 araw silang maglalakad. At aakyatin pa nila yung bundok na yun. Ganong kataas? Kapag nakita niyo po yung bundok ng Arayat na nakikita natin sa Pampanga, hindi po malayo doon ang taas ng bundok ng Tabor. Pumunta po sila doon sa tuktok ng bundok na ito. At doon, nagbagong anyo ang Panginoon. Bababa po sila. Ay nanyayahan ng Panginoon, ang mga alagad, bababa tayo sa Jerusalem. Huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ano ang Jerusalem? Ito ang lugar ng kanyang pagdurusa. Ngayon, narinig natin sa Banal na Ebanghelyo ngayon sa 2nd beses na pagsasabi ng Panginoon na siya'y pahihirapan, papatayin, mga minamahal kong mga kapatid, na ang kanyang mga alagad ay kanyang tinuturuan. Alam niyo, napakaganda po ng mga pagbasa. Mula noon hanggang ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, napakaganda po ng mga pagbasa sa atin. Sa unang pagbasa sa aklat ng Karunungan, Kabanata 2, doon ay narinig natin na ang taong matuwid o ang mga matutuwid ay talagang sinusubukan. Ngayon, para saan yung pagsubok? Sabi po doon sa aklat ng Karunungan, subukin natin, tingnan natin kung gaano sila katatag. Pangalawa, susubukin sila kung gaano kaganda ang kanilang asal. Pahihirapan sila, kukutsain, para malaman kung maganda ba ang asal ng mga taong ito. Ito ba'y mga taong maghihiganti? Kapag sila'y pinahirapan, pag natapos na, gagantihan ba nila ang mga nagpahirap sa kanila? Tingnan natin kung maganda ang asal ng mga taong ito. At ikatlo, hanggang halos sila'y patayin, ay susubukin upang makita kung gaano ang kanilang pananalig sa Diyos na nagsabi na tutulong sa kanila sa oras ng kagipitan. Kaya yung awit 53, ang salmo sa araw na ito ay ang panawagan ni Haring David na tulungan siya ng Diyos sa mga kaaway niyang mapagmataas. Pero yung panahon na iyon ng pagsubok sa kanya ng Panginoon, na siya ay nasa digmaan, ano ang sabi po sa salmo? Hindi tumigil si Haring David sa pag-aalay o paghahandog at pasasalamat sa Diyos. Kahit nasa gitna ng pagsubok, patuloy pa rin ang paghahandog, patuloy pa rin ang pagpapasalamat niya sa Diyos. Napakaganda ng awit na ito ni Haring David, sapagkat tayo rin naman ay humihingi ng tulong sa Diyos. Wala namang hindi humihingi ng tulong sa atin, subalit patuloy pa rin tayong nagpapasalamat kahit sa gitna ng mga pagsubok. Alam nyo, mga minamahal mga kapatid, ay ang Banal na Ebanghelyo, sa Banal na Ebanghelyong ito, ipinakikita sa atin ng Panginoon kung ano ba talaga ang nararapat at kailangan sa buhay na ito ng isang susunod sa Kanya. Ngayon, sa ikalawang pagkakataon, nasabihin ng Panginoon ng Kanyang kamatayan, narinig niyo po na hindi na naman siya naintindihan. Subalit, wala namang mga has magtanong. Hindi po siya naunawaan, pero wala namang gustong magtanong sa Kanya. Ngayon, kaya tinanong ng Panginoon ng Kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo. Bakit? Kasi ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kasasabi lang ng Panginoon na papatayin ako. Pagkaraan,
ang layo naman ng kwentuhan nila. Sino sa atin ang pinakamagaling? Sino sa atin ang pinakadakila? Hindi nila naintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Hindi pa rin nila alam kung anong bagay ang dapat nilang gawin sa pagsunod sa Kanya. Hindi na naman siya naintindihan. Ang ikatlo, ganun din. At palagay ko po, maririnig natin yan sa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Pangatlong beses sasabihin ng Panginoon na siya'y papatayin. Pero, ang gagawin ng kanyang mga alagad na hindi nakaunawa ay magsasabi sa kanya, si Juan at si Santiago, ilagay po niyo kami sa inyong kanan at sa kaliwa kapag naghahari na kayo. Yung ambisyon, yun ang nila, target nila. Yung posisyon sa kanan at sa kaliwa. Yung VIP, very important person, importante. Pero taliwas yun sa panukala ng Panginoon. Bakit? Nang mabatid ng Panginoon, ang pinagtatalunan nito kung sinong pinakadakila, tumawag ang Panginoon ng isang bata at pinatayo sa harap nila. Ngayon, ano ang bata sa kultura ng mga Hudyo? Ang bata ay unimportant, insignificant. Wala siyang halaga. Hanggang sa tumuntong siya sa bar mitzvah, age 13, na siya po ay isang adult. Magkakaroon na siya ng silbi. Ang mga babae, mga second class citizens, lalo rin, wala rin silang halaga. Kapag umakyat ka po sa mga bundok natin dyan, sa Sierra Madre, makita niyo po yung mga babae dyan. Bihira po sa mga babae dyan ang umaabot ng 16 na walang anak. Mantakin mo, Bakit? Kapag umabot po ng 20, malabsa na po yun. Wala nang gustong pumatol. Anong taon sila nabubuntis? 14, 15. Kaya kapag nakita mo po nagpabinyag, yung 15 anyos, huwag mong tatanungin, kapatid mo, hindi, anak po niya yon. Bakit? Mga minamahal ko mga kapatid, yan na po yung naging kultura nila sa kabundukan natin. Na habang bata pa, buntisin para dumami yung anak. Dadami sila. Mantakin mo wala silang katakot-takot sa pagdami ng anak. Samantalang, ano ba naman ang kakanin nila sa bundok? Ano ba naman ang hanap buhay nila doon? Subalit dito sa kapatagan, dito sa atin, takot na takot dumami ang anak. Samantalang may pinagkakakitaan naman. Mantakin mo yung kabaligtaran. Doon, walang pagkakakitaan. Manghuhuli lang yan ng isda sa batis, hipon, gagawa ng, kukuha ng mga buho, ipagpapalit sa sardinas, ganyan. Pero gusto nila, maraming anak. Marami. Isipin mo, mga minamahal ko mga kapatid, yung mga kulturang magkabaligtad. Dito, may pagkakakitaan ka, alala, aligaga. Ang sinasabi ko ay, bata pa lang doon, nagsisilang na ng sanggol. Isipin mo yan. Kaya kung 20 ka, nako, malaylay, wala na pong magkakagusto sa iyo kung ikaw ay umabot pa ng 20. Konti na lang ang papatol sa iyo. Ganong katinding kultura. Itong kultura ng mga Hudyo, mga minamahal ko mga kapatid, walang sa kanila yan Yung mga babae, yan magsisilang ng sanggol. The many, the better. Hanggang ngayon, alam niyo po ba kung ano lang ang trabaho ng mga Hasidic Jews? Kahit po wala po silang trabaho kahit anong trabaho, may sweldo sila. Saan? Sa pagsisilang ng bata. Habang dumadami ang anak mo, dumadami po yung grant mo mula sa kanilang gobyerno. Diyos ko. Isipin mo, yun ang trabaho nila. Buntisin yung mga babaeng asawa nila at magparami ng anak at mas marami kang kikitain. Ang trabaho mo lang, mag-anak. Grabe.
Mas maganda yung mga lalaki, pumunta kayo doon. Yun lang trabaho nyo, kikita kayo. Kapag asawa mo ay isang Hudyo. Ganong katindi. Gusto nilang magparami ng anak. Eh sa bagay, kokonti lang po yung populasyon nila. Kumpara sa populasyon nating mga Pilipino, 100 million Filipino, eh ang mga Israelita po, wala pang 20 million. Pwede nating sakupin yun kung kaya mo. Kung kaya mo yung kanilang mga armas na hindi pa po na-discover ng ibang mga bansa. Ang tindi ng kanilang mga kasangkapan sa militarisasyon. Well, ito ang mga bata, unimportant, insignificant. Sa kanilang panahon, wala po iyang say. Wala. Eh bakit niya kinuha yung unimportant, insignificant? Para ituro sa mga alagad niya na ang kadakilaan ay nandoon sa pagiging powerless. Yung wala kang kapangyarihan. Ito ang kadakilaan sa mata ng Diyos. At dahil wala kang kapangyarihan, nakadepende ka sa iyong mga magulang, katulad ng mga bata. At yun ang gusto ng Panginoon na kadakilaang makita sa kanyang magiging alagad, na hindi siya magmamaliw kahit kailan sa kanyang dependence o pananalig sa Diyos. Kahit anong dumating na pagsubok, magiging matibay siya sa kanyang panghahawakang pananampalataya sa kanyang Panginoon. Nakadepende tayo sa Diyos. Hindi usapin sa kadakilaan na you have so many, you acquire so much, you have so much money. Hindi. Ito'y nakasalalay sa pagiging wala. I have nothing. And I am nothing without God. Wala akong magagawa, wala ako kung wala ang Panginoong Diyos. Ang pagiging dakila ay nasa pagpapakumbaba. Sino mang nagnanais maging una sa inyo ay dapat maging huli at lingkod ng lahat. Yung unimportant, hindi ka nagpapa-VIP. Hindi. Ituring mo ang sarili mong halos wala kang silbi. Unimportant. Hindi ka importante. Huwag kang magpa-importante. Kanino natin yan mamanahin? Kay Jesus na nagsabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, bagamat siya'y Diyos, hindi niya itinuring ang kanyang sarili na Diyos, kung hindi siya'y naging tao at kinuha ang anyo ng isang alipin. Ganito ang kanyang naging pagkatao. Nasa pagpapakumbaba ang pagiging dakila sa mata ng Diyos. Ngayon, ano yung bunga ng pagpapakumbaba na yan? Sinagot niya ni Santiago Apostol sa ikalawang pagbasa, Kabanata 3. Nagiging matuwid ang kanyang pamumuhay kapag mayroon siyang takot sa Diyos, ang Diyos ang kanyang pinananaligan at inaasahan ang katuwiran ng kanyang buhay. Nabubuhay siyang mahinahon dahil siya'y makadiyos, mapagbigay, hindi magagalitin. Nabubuhay siya sa kapayapaan na binabakuran ng katuwiran. At alam nyo kung ano naman ang mga taliwas na ito sa kalooban ng Diyos. Yan ay walang tiba kung hindi paghahangad. Alam nyo po ay itinuro sa Buddhism ang 4 na katotohanan sa kanilang relihiyon. First, life is suffering. Ito ang itinuturo ng kanilang relihiyon. Ang buhay ay paghihirap. Second, the cause of suffering is desire. Ang dahilan kung bakit ka naghihirap
ay sapagkat ikaw ay mapaghangad. Ang paghahangad ang dahilan ng paghihirap. Habang marami kang hinahangad, lalo kang mahihirapan, maghihirap. Pangatlo, to end up or to eliminate, to alleviate from suffering, you must desire only one thing. And that is to desire, not to desire. Kung gusto mong matapos ang paghihirap, isa lamang ang dapat mong hangarin. Hangarin mo na hindi na maghangad. Ang tindi ng kanilang katuruan. Ano? Anong sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Naroon sa pag-iimbot na yon ang dahilan kung bakit nag-aalitan ang tao. Na pinanggagalingan pa ng marami pang sigalot, away, nasa pag-iimbot. Anong ikaapat na katotohanan? Ang ikaapat na katotohanan ay ang marating ng tao, ang tinatawag nilang nirvana. Ano yung nirvana? Perfect bliss. Sa wikang naiintindihan natin, heaven, buhay na masaya, maligaya, kaligayahan. Kaya napakaganda nung ikalawang pagbasa. Dalawang bagay ang nagdudulot ng napakasama sa tao. Inggit. Yun yung una, sabi ni San Pablo, sabi ni Santiago, Apostol. Napakaraming ginagawa ng inggit. Kung napanood niyo po yung pelikulang Seventh, noong 70s, maganda po ito. Pwede niyong saliksikin kung mahilig po kayo sa classic na suspense, detective story, ganyan. Ang ganda nung pelikula na yan, yung Seventh. Sapagkat dun sa pelikulang ito, ipinakita po yung 7 capital sins. At mula po sa 7 kasalanan na ito, para mahuli mo yung salarin, kinakailangan malaman mo talaga kung ano yung 7 kapital na kasalanan. Sa bandang dulo, isa na lang na kasalanan ng hindi nagagawa o hindi ipinakikita kung paano ito yung killer. At alam nyo kung ano yung kasalanan na yon na pumapatay? Inggit. Kaya yung lesson doon, envy kills. Bato-bato sa langit, tamane, magbagong buhay. Masama po talaga yung inggit. Marami pong idinudulot itong pagkasira sa iyong personalidad. Katulad ng pagiging insecure. Nagiging insecure ka dahil sa iyong subconscious naglalaro ang mga pag-iisip na bakit mas maganda ang kutis niya kaysa sa akin. Samantalang mas may pera naman ako kaysa sa kanya. Isipin mo yan, may insecure ka kasi bansot ka. Yung mga kaibigan mo, matatangkad, ikaw, maliit lang. Ayan. Kaya yung mga maliliit sa psychology, Filipino psychology, mga minamahal ko mga kapatid, meron tayong tinatawag na loob compensation sa mga maliliit. Para makita, gagawa sila ng isang bagay na mapapansin sila. Yun ang tinatawag nating loob compensation sa Filipino psychology. Sipin mo yan, nakakabili ka ng pampaganda ng kutis. Samantalang ring kaibigan mo walang-wala, pero ang ganda ng kutis. Naku, nai-insecure ka, tinatakpan mo lahat ng tagyawat mo sa noo. Ayaw mo ipakita ang mga tagyawat na ganire, na insecure ka. Hindi mo malaman kung ang mukha mo ay mukhang may tagyawat o tagyawat na may mukha. At yung mga nakakalbo, wag namang magagalit. Naalala ko tuloy yung professor ko nung nag-aaral pa po ako sa Manila. Yung professor ko ubos ang buhok din sa gitna. Wala na pong buhok. Alam niyo kung ano ginamit na buhok para sa gitna?
yung patilya. Pinahaba yung patilya. Tapos iginanon. Inilagay dito, ginawang buhok ang patilya papunta dito. Pwede, maabilidad. Kaya lang, pag natapat po doon sa ceiling fan, tinatangay po'y buhok o kahaba ng patilya. Kalbo pa rin. Ano? Bakit? Siguro ewan ko kung nakakawala ba ng, nakaka-less ba ng moral mo o pagkatao mo yung wala kang buhok? O hindi, lahat walang buhok. At nung unang panahon, ang sukatan ng maganda at gwapo ay walang buhok. Kaya ang mga paraon, walang buhok yan. Ang mga Buddhist, ang mga monk, walang buhok. Madre, ginugupitan po yan ng buhok. Pati mga asawa ng paraon, kinakalbo po yan dahil sa walang-wala ka, diyan makikita kung talagang maganda ka. May binabagayan lang yan. Pero nakaka-insecure pag nakakalbo. Ano pa ang mangyayari dyan? Mga bata, magkukwento ng hindi totoo. Maging in lang. Ma-in lang. Sa grupo, peer pressure. Kita mo yung ginagawa sa iyo nung inggit? Magtatakip ka sa iyong mga kapansanan dahil nakikita mong may mas maganda, mas sexy kesa sa iyo. Nagkukubli, nagko-cover up. Anong resulta? Plastic. Hindi ka totoong ikaw. Kaya masama. Hindi maganda yan. It will not make you a better person. It will make you an insecure person. Mabubuhay ka sa kasinungalingan. Plastic. Pangit na ugali. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag kang maiinggit. Bad yun. Amen ba yun? Opo. Kaya tinuro yan ni Santiago Apostol. Pinanggagalingan ng away. Dalawang bagay. Inggit at paghahangad. Pag-iimbot. Ganong katindi. Ito yung ayaw ng Panginoon sa kanyang magiging alagad. Naghahangad ka sa kapangyarihan, posisyon, nag-aambisyon ka sa mga bagay na ganito, na hindi ito ang standard ng Diyos. Kinuha niya ang isang bata. Nandirito yung katangian ng kanyang magiging alagad. Dahil sinabi niya noong nakaraang linggo, limutin mo ang ukol sa iyong sarili kung nais mong sumunod sa akin. Yung walang-wala ka. Tingnan mo po yung bata. At bakit ito ang kinuha ng Panginoon? Minsan, nung ako po'y nakadistino pa sa San Rafael, habang nagbimisa ako sa Talaksan, ako po'y naghuhumiliya na. Maliit lang naman kasi yung chapel. Maliit na maliit. At ako naman po hindi nagagalit kapag yung mga bata ay naglalaro sa simbahan. Natutuwa nga ako at maraming mga bata, nandiriyan, pati sa paligid, naglalaro po yung mga bata. Natutuwa ako. Kahit po maingay. Yung iba sinasaway yung mga bata. Gamiingay. Gagalit yung pare. Hindi po ako nagagalit. Ginawa pa kami panakot. Diyos ko, hindi po ako nagagalit. Siguro may paring nagagalit, baka nawawala ng concentration, pero hindi po ako yun. Kahit anong ingay meron dyan, hindi po ako nagagambala niyan. Talagang totohanan na pag-aralan ko po yung focus. Walang gagambala sa dire-diretsong sasabihin. Natutunan ko po yan kay Monsignor Andrade, na aking naging professor. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Yung bata na babae, nakakulay pink ng damit, nagpunta sa harap. Ako po'y naghuhumiliya. At na magpunta sa harap, abay nagsayaw-sayaw doon. Ako, nagsayaw sa harap. Ala naman pong pumipigil, hindi naman pinipigil nung magulang.
Sa halip na yung tingin ng mga tao, sa akin, napunta doon sa bata. Ade pare-pareho na namin tiningnan habang ako'y naguhumiliya. Pagkaraan, itinaas yung palda. Ay pagtaas ng palda, ay ibinagayway na ganyan. Dan, nag-tiktok na po ang bata. Gumanyan-ganyan na, labas ang panty. Opo. Oh, Diyos ko, ginaganon-ganon, labas ang panty. Hoy, labas ang panty mo. Tinanggal, kita panty mo. Tinanggal, wala nang kita panty. Isipin mo ganon-ganunin mo yung palda mo. Ha? Kita panty. Kaya nyo ba yun? Ha? Sample na. No, kayong mga nakapalda, kita panty. Labas di, punta rito. O, kaya nyo ba yun? Ha? Mga babae, kaya nyo? Kayo, kaya nyo? Hindi. Bakit? Kasi may malisya na tayo. Yung bata, walang alam sa kasalanan. Walang malisya. Hindi niya alam yung salitang malisya. Wala siya nun. Wala siyang alam sa pagkakasala. Tayo, makasalanan tayo. Masamang tumingin. Minsan. Pag nakakita ng binti, binti pa lang, ulam na. Wow, legs. Pamalo ng bulik. Oh, Diyos ko. Masamang tumingin. Talagang nagkakasala. Ang gusto ng Panginoon sa isang susunod sa Kanya ay tulad ng bata na magmamahal sa Diyos. Napipigil sa paggawa ng masama. Pagtingin ng masama sa kapwa. Hindi titingin ng masama sa kapwa-tao. Mabuti ang pagtingin sa iba. Hindi nag-iisip ng masama. Yan ang nais ng Panginoon sa magiging tagasunod sa Kanya. Is that not great? Hindi ba kadakilaan yung maging mabuti ka sa kapwa-tao? Hindi mo kailangan ng posisyon para maging mabuting tao, maging dakila. Ano pa? Isang araw, magmimisa po ako sa Bignay nung nandoon pa ako sa Punturin. Paglabas ko, bago ako pumasok ng sasakyan, nakita ko yung anak ni Makmak, yung aking sakristan. Nakita ko po yung nanay nung kapitbahay namin, kinakausap si Makmak dahil sa anak niyang si Noknok. Ngayon, pinakinggan ko yung usapan at ako po hindi makikialam muna, dinidinig ko yung kanilang usapan, yung kapitbahay ko at saka si Makmak, dahil sinapak nung anak ni Makmak, yung anak nung babae, nakita nung babae, nung ina, na sinapak, o de sinaway. Ha? Ngayon, nakita nung nanay si Makmak, ay sinita. Turuan mo yung anak mo ng magandang asal. Sinapak yung anak ko. Kitang-kita ko. Ako po'y ngumiti. Ganyan. Matanong ko lang sa mga lalaking nandirito. Tatanungin ko kayo, ha? Noong bata kayo, nakipagsapakan din kayo? Nakipag-away din kayo? Taas ang kamay kung meron. Kayo ba, ikaw ba, Kuya, pangalan na ito si Joker. Redo, nanapak ka ba nung bata? Nasapak? Nasuntok, ganyan. Hindi ka nakipag-away. Magandang halimbawa ito ng ikaw, nakipag-away ka. Yung mga babaeng kalaro mo, hindi mo na, wala kang ganon. Hindi ka nakipag-away. Mabait ka talaga. Sana lahat, sana all. Ganire. Kayo ba nakipag-away din? Nakipagbuno? Ganyan. Ha? Diyos ko, ikaw ba nanggagamba? Nung maliit ka? Sapagkat
talagang bahagi ng pagkabata natin yan, makipaglaro. Ano? At ang laro natin, espada-espada ng kahoy. Ano? Diyos ko, yung laro namin doon sa palta, balibaga ng buliga. Ano, magkabilang bakod. Yung putik, yung taing lupa. Ano? Kukunin mo, malambot yun. Balibagan kayong ganyan. Diyos ko, bukol pag umuwi ka Kaya pinakinggan ko lang itong usapan na to ni Makmak at nung kapitbahay ko. Maya-maya, ako'y malilate ng misa. Nakialam na ako. Sabi ko, sister, ako'y natutuwa sa laki ng pagmamahal mo sa anak mo. You are a good mother. Nakakatuwa po. Kaya nakangiti akong in-approach siya. Huwag ka pong magalit kung yung anak mo nasa pak. Mainam po yan na maranasan niyang masaktan para alam niya kung anong ibig sabihin ng masaktan. Magiging mabuting bata yan kapag hindi gumante. Matututunan niya kung anong ibig sabihin ng kalaro. At alam mo, mag-aaway lang kayo nitong si Makmak ng walang kabuluhan, huwag na kayong makialam sa laro ng mga bata. Yan kahit po magkasugatan, bukas, magkalaro pa rin. Ano? Isipin mo yung sinaktan ka, nasugatan, bukas yan din ang kalaro mo. Bakit? Kasi ang bata, hindi nagtatanim ng galit o sama ng loob. Wala sila noon sa kanilang kalaro. Amen ba yun? Tayong mga matatanda, kapag nasaktan tayo, lintik lang ang walang ganti. Gusto natin ay gantihan to get even. Nagagalit. Yung mga nanloko sa atin, pinagtatamnan natin ng sama ng loob. Yung mga hindi nagbayad ng utang, masama ang loob natin. Nagagalit, nagtatanim ng galit. Ganon katindi. Kaya ang huwaran ay bata. Wala siyang galit. Dati, kinuwento ko sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid, nung ako'y nasa San Rafael, may batang maliit, tinanong ko, gwapo ba ako? Sumagot yung bata, hindi po. Sabi ko, itong batang ito hindi marunong magsinungaling Opo, nagsasabi ng totoo. Tinanong ko siya, bakit hindi ako gwapo? Mukha po kayong palaka. Diyos ko, ginawa pa akong kokat. Sarap sa pakin nito. Ang mga bata, madali mong makupot. Hindi nakapagsisinungaling. Hindi. Tayo, lahat ng uri ng kasinungalingan, alam natin, may kulay pang ibinigay, white. Kaya iyan yung dakila. Na kahit masaktan, hindi yan magsisinungaling. Kung magsinungaling, mahuhuli mo. Hindi niya na itatago. Yun ang kadakilaan. Yan ang nais niya sa kanyang mga alagad. Nabasa niyo po ba yung aklat ni Robert Fulcrum? All I really need to know, I learned from kindergarten. Manipis lang yan. Napakaganda ng aklat na yan. Lahat ng gusto kong matutunan ngayon, natutunan ko na nung kinder. Napakaganda. At alam niyo, mga minamahal ko mga kapatid ko, ano yung bata? Yung thoughtfulness ng bata, parang thoughtfulness ng aso. Very thoughtful. No? Isipin mo, papaluin ng nanay. Bukas pag-alis, baon, hihingin. Parang yung aso mo. Sinaktan mo na. Pag uwi mo, gumaganong-ganong pa yung buntot. Sasalubungin ka ulit. Very thoughtful. Hindi ka iniiwan. Nakita niyo yung aso ko. Hindi ako iniiwan. Laging nasa tabi. Kung saan ako naroroon siya. Maghihiwalay lang kami paggabi.
Pero iba yung thoughtfulness na yan ng anak mo na sa iyo umaasa. No? Kahit nagagalit ka, sisigaw pa yung pangalan mo, Mama! Mama! Ano? Yun yung hinahanap ng Panginoon. Yung thoughtfulness na yan. Hari nawa sa banal na Ebanghelyo ngayong gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid, ay makita natin yung talagang hanap ng Panginoon sa isang alagad. Sa Kanya ka nagtitiwala. Hindi nagmamagaling ang kalooban. Dahil malusog ka, may pera ka, may kapangyarihan, hindi. It is in being powerless that you become powerful. You become great. Amen. Sumasampa